Sigurado na daw si Mayor Leni Robredo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mas pipiliin daw niyang tumakbo na lang para sa ikalawang termino bilang mayor ng Naga City. Darito po ang report ni Gerard de la Peña. Ano po? Ang Mayor Leni bukas daw talaga sa ideya as in sa pangapunan sa lado nasyonal na magpartisipar kagiraray sa presidential election. Sigurado na ako sa sarili ko na day na ako ma-national. Tinuldo ka na ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang posibilidad ng pagtakbo niya sa 2028 presidential election. Ayon kay Robredo, wala siyang plano sa national position sa kabila yan ng paghabol ng kanyang mga numero sa presidential survey ng Okta Research, kung saan nangunguna naman si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Robredo, gusto niya ng ikalawang termino sa pagka-alkalde ng Naga. In fact, very frustrating sa Coed sa Grace na kadakol ang gusto kong gibuko na di ko mamadali. Ako most probably masik pa ako ng second term. Alam naman daw ni Robredo na marami nag-uudyok sa kanya na muling tumakbo sa national elections. Aware man ako na may mga gustong magdalagan pa ako. Pero kuya, mas ako si Kaipuhan ni Moon Pornaga. Narayot na sa horizon ko na mabalik pa ako sa national. Bago pa man ang pahayag na yan, inuudyo ka na ni dating Senador Antonio Trillanes IV si Robredo na mag-anunsyo kaagad kung tatakbo sa pagkapangulo sa panayam ng long conversation ng One News. Sinabi ni Trillanes na hindi nakikita ni Robredo ang panganib ng panibagong Duterte sa Malacanang. Dating with, let's say, with Leni, for example, I don't think she sees the danger of a Duterte presidency. And that's the reason why she's nonchalant about the whole thing. She's just focusing on her privates or on her... Well, she's a mayor of a town. Yes. She has to take care of that. Kung hindi si Robredo, sino ang posible pang standard bearer ng oposisyon? Tingin ni Trillanes, qualified si Senator Risa Ontiveros. Senator Risa, I know her for a fact that she recognizes the dangers that I've been talking about. And she's willing to do what is necessary para manalo Middle forces. yung middle forces sa 2028 at hindi manalo yung Sara forces. Ayon pa kay Trillanes, may tsansa rin si Senador Bam Aquino, pero may sabit. Bam Aquino, ito ang primary obstacle sa kanya. It's the Aquino-Marcos rivalry. I think that alone would prevent him from being part of any coalition with the administration. Kaya para sa dating senador, si Ontiveros pa rin ang pinaka-qualified. I think si Senator Risas earned it. Hindi lang yung qualifications niya, but what she has done for the country. Literally against mafia. Teka, kung pumoposisyon na ang oposisyon, sino naman kaya ang posibleng maging pambato ng administrasyon? Posible ba silang makipag-alyansa sa oposisyon? Tingin ni political strategist Ronald Llamas. I think all the non-Duterte groups ay naniniwala na kailangan isa lang ang kandidato na lalabang kay Sara. Kung mahigit isa, baka makalamang si Sara dito sa parating na 2028 election. Kaya everybody ay kinakaharap yung isang existential battle. Dahil sabi nga ng mga Duterte, pag kami ang nanalo, kakalusin namin yung aming mga kalaban. Gagantihan namin sila. I doubt if it will be a formal coalition. I doubt if it will be a united front. Possibly ay isa tong informal agreement na isa lang ang tatakbong kandidato. Una nang sinabi ni Ontiveros na tatakbo siya sa pagkapangulo kung magkakaisa ang mga taga-oposisyon na gawin siyang standard bearer. Sa ngayon, si VP Sara pa lang ang maaga nagdeklara ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Pero 2026 pa lang at 2028 pa ang eleksyon at siguradong marami pang pwedeng mangyari at magbago. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.